Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Sa video na ito, ating balikan ang isa sa pinakamakapangyarihang kwento ng pananampalataya, sakripisyo at ganap na pagtitiwala kay Allah Azza wa Jal, ang kwento ng pag-iwan ni Propeta Abraham. Sumakanya nawa ang kapayapaan kina Hajar at sa sanggol na si Ishmael, sumakanya nawa ang kapayapaan sa isang tigang at walang buhay na lambak. Isang kwentong nagbibigay aral hindi lamang sa mga Muslim, kundi pati sa ating mga kapatid na non-Muslim. Ang kwento. Isang araw si Propeta Abraham, sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagising at hiniling sa kanyang asawang si Hajar, sumakanya nawa ang kapayapaan na kunin ng kanilang anak at maghanda para sa isang mahabang paglalakbay. Ang kanilang anak na si Ishmael, sumakanya nawa ang kapayapaan ay isang sanggol pa at wala pa sa panahon ng pag-awat sa pagsuso. Naglakbay si Abraham kasama ang kanyang mag-ina sa ilalim ng matinding init, tumawid sa disyerto at mga bundok, hanggang sa sila ay makarating sa isang tigang na lambak sa tangway ng Arabia. Ang lugar na iyon ay walang punong kahoy, walang halaman, walang pagkain, at walang tubig, walang anumang palatandaan ng buhay. Pagdating doon, tinulungan ni Abraham ang kanyang asawa at anak na bumaba mula sa kamelyo. Iniwan niya sila ng kaunting pagkain at kaunting tubig, hindi sapat kahit para sa 2 araw. Pagkatapos nito siya ay tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Nagmadaling sumunod si Hajar at nagtanong ng may bigat sa puso, "Saan ka pupunta, Abraham? Kami ba ay iyong iiwan sa tigang na lambak na ito?" Hindi sumagot si Abraham. Siya ay nagpatuloy lamang sa paglalakad. Muling nagtanong si Hajar, ngunit nanatiling tahimik si Abraham. Sa huli, naunawaan ni Hajar na ang kanyang asawa ay hindi kumikilos ayon sa sariling kagustuhan. Kaya siya ay nagtanong, "Ikaw ba ay pinag-utusan ni Allah Azza wa Jal na gawin ito?" Sumagot si Abraham, "Oo." At dito lumitaw ang dakilang pananampalataya ni Hajar. Siya ay nagsabi, "Kung gayon, hindi kami pababayaan ni Allah Azza wa Jal sapagkat siya ang nag-utos sa iyo." Isang pangungusap, ngunit sapat upang ipakita ang ganap na pagtitiwala sa Allah Azza wa Jal. Dua ni Propeta Abraham mula sa marangal na Quran. Bago tuluyang umalis, si Propeta Abraham sumakanya nawa ang kapayapaan ay nanalangin. "Rabbana inni askantu min duriyati biwa'adin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama'." Paliwanag. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa surah Ibrahim, talata 37 hanggang 38, na si Abraham ay nanalangin na ang kanyang mga supling ay magtatag ng taimtim na pagdarasal, ang puso ng mga tao ay mahikayat patungo sa kanila at sila ay pagkalooban ng panustos upang matutong magpasalamat kay Allah Azza wa Jal. Ito ang patunay na kahit sa gitna ng kawalan, ang plano ni Allah Azza wa Jal ay palaging may layunin at mula sa lambak na iyon ay itatayo ang Makkah at ang Kaaba, ang sentro ng pananampalataya ng milyon-milyong tao, hadith na kaugnay ng kwento. Isinalaysay ni Ibnu Abbas radiyallahu anhuma na ang kwento ni na Abraham, Hajar at Ishmael kasama ang paglitaw ng balon ng Zamzam ay detalyadong binanggit ng Propeta Muhammad, peace be upon him, sa isang hadith na matatagpuan sa Sahih al-Bukhari. Aral mula sa hadith, ang tulong ni Allah Azza wa Jal ay dumarating kapag ang pagtitiwala ay ganap, gaya ng nangyari ng tumakbo si Hajar sa pagitan ng Safa at Marwa at ipagkaloob ni Allah ang tubig ng Zamzam. Mga aral at inspirasyon. Para sa Muslim at non-Muslim, ang pagsunod sa Allah Azza wa Jal ay hindi laging madali, ngunit laging may gantimpala. Ang tunay na pananampalataya ay makikita kapag wala ng kasiguraduhan, ngunit may buong pagtitiwala. Minsan, inilalagay tayo ni Allah Azza wa Jal sa tigang na lambak ng buhay upang ipakita na siya lamang ang sapat. Motivational quotes by Legendary Be Inspired. Kapag iniwan ka ng lahat, ngunit si Allah Azza wa Jal ang kasama mo, ikaw ay hindi kailanman nag-iisa. Ang tiwala kay Allah Azza wa Jal ay hindi nangangahulugang alam mo ang mangyayari. Ito ay paniniwalang anuman ang mangyari ay para sa ikabubuti. Mga kapatid na Muslim at non-Muslim, ang kwento ni na Propeta Abraham, Hajar at Ishmael, peace be upon them, ay paalala na ang plano ni Allah Azza wa Jal ay mas dakila kaysa sa ating takot. Kung ikaw man ay dumaraan sa pagsubok, alalahanin ang mga salitang binitiwan ni Hajar, "Hindi kami pababayaan ni Allah Azza wa Jal." Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share upang maabot pa natin ang mas maraming puso sa pamamagitan ng mga aral ng Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.